Ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata 7. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, at kapag nasakop na ninyo ang 7 bansang nauna sa inyo roon, Hiteo, Gergeseo, Amoreo, Kananeo, Pereseo, Hivita at Hebuseo, mga bansang mas malakas at mas makapangyarihan kaysa inyo. At kapag sila'y ipinaubaya na ni Yahweh sa inyo, lipulin ninyo silang lahat. Huwag ninyo silang kaawaan at huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila. Huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak, sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh, at pasasambahin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kapag nagkaganoon, magagalit sa inyo si Yahweh, at kayo'y kanyang lilipulin agad. Kaya nga, gibain ninyo ang kanilang mga altar, pagputol-putulin ang kanilang mga sinasambang haligi, durugin ang mga imahe ng kanilang Diyosang si Asyera, at sunugin ang mga Diyos-Diyosan. Kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Pinili niya kayo at inibig hindi dahil mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya't pakatatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kaniyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Subalit nililipol niya ang lahat ng namumuhi sa Kanya. Hindi makakaligtas sa Kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa Kanya. Kaya sundin ninyo ang kautusan ng mga tuntuning ito na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Kung taos-puso ninyong susundin ang mga utos na ito, tutuparin naman ni Yahweh ang Kanyang kasunduan at patuloy niya kayong iibigin, tulad ng ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Iibigin, pagpapalain, at pararamihin niya kayo. Magkakaroon kayo ng maraming anak, at bibigyan ng masaganang ani, inumin at langis. Pararamihin niya ang inyong mga hayop. Tutuparin niya ito pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Pagpapalain niya kayo ng higit sa alinmang bansa. Walang magiging baog sa inyo, maging tao o maging alagang hayop man. Ilalayo niya kayo sa mga karamdaman, alinman sa mga sakit na ipinadaranas sa mga Ehipsyo ay hindi niya padadapuin sa inyo, kundi sa inyong mga kaaway. Pupuksain ninyo ang lahat ng bansang ipapasakop ni Yahweh na inyong Diyos sa inyo. Huwag ninyo silang kaawaan. Huwag din ninyo sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Iyan ang patibong na naghihintay sa inyo roon. Huwag ninyong ikabahala kung paano ninyo matatalo ang mga mas makapangyarihang bansang ito. Huwag kayong matatakot sa kanila. Alalahanin ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Faraon at sa buong Ehipto, ang malalagim na salot na kanyang ipinadala, at ang mga kababalaghang ipinakita niya nang inlabas niya kayo roon. Ganon din ang gagawin niya sa mga taong iyan na kinatatakutan ninyo. Maliban diyan si Yahweh na inyong Diyos ay magpapadala ng kaguluhan sa kanila hanggang sa lubusang malipol pati iyong mga nakapagtago at ang mga pugante. Hindi kayo dapat matakot sa kanila, sapagkat kasama ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh,
ang dakila at makapangyarihang Diyos. Unti-unti silang lilipulin ni Yahweh. Hindi sila uubusin agad at baka hindi ninyo makaya ang mababangis na hayop. Ngunit tiyak na ipapasakop sila sa inyo ni Yahweh. Sila'y lilituhin niya sa matinding takot hanggang sa lubusang malipol. Ipapabihag niya sa inyo ang kanilang mga hari. Ibabaon ninyo sila sa limot. Isa man sa kanila ay walang makakatalo sa inyo hanggang sa malipol ninyo sila. Sunugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong pagnanasaan ang mga pilak o gintong ginamit sa mga iyon, sapagkat ito ang magiging patibong sa inyo, dahil iyon ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Huwag kayong mag-uuwi ng anumang bagay na kasuklam-suklam, sapagkat iyon ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Lahat ng tulad ng Diyos-Diyosan ay sinumpa, kaya dapat ituring na kasuklam-suklam.